Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Actually, papunta po tayo ng White Plains. Diyan po sa EDSA dahil meron pong biglaan na kilos protesta na ginawa po itong Iglesia ni Cristo matapos po nilang marinig na sasampahan na po ng kasong plunder ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Ito po ay surprise rally. Walang alam ang authorities. For sure intel meron, no? Pero wala pong rerouting scheme. Kaya sobrang traffic kayo. Kung dadaan po kayo ng EDSA, halos yung busway na lang po yung madadaanan ninyo. At yung mga kalsada na katabi, dinaanan ko mismo yung Katipunan, yung papunta ng Aurora, even yung Marikina, sobrang traffic. Malaki po ang perwisyon itong surprise rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Pero magaan lang po yan, ha. Yung rally na yung kututusin, sige rally lang yan, lilipas din yan isang araw. Pero malaki po ang mensahe nito. Ano ang gustong iparating ng Iglesia ni Cristo dito? Na hindi pwedeng sampahan ng kaso ang kanilang miyembro, untouchables ang kanilang miyembro. Si Marcoleta malinaw na malinaw po nagkasala. Tumanggap po siya ng 75 million pesos na donasyon habang siya po imambabatas. Yan po i-plunder. Malinaw po yan, hindi dahil trip-trip lang, hindi dahil nagkaroon po siya ng hearing, ng Blue Ribbon Committee hearing kung saan in-expose niya yung kalyado ng gobyerno, sinampahan siya ng kaso. Hindi ganoon yun. Pansinin ninyo, ha? Yung mga interviews ni Marcoleta, may mga video siyang nilabas. Kaninang umaga may video siyang inilabas. Meron siyang interview sa pahayagan. Hindi niya pinapaliwanag yung patungkol doon sa 75 million na donasyon na tinanggap niya habang siya ay isang kongresista. Ari, pinapaliwanag niya yung kaso sa COMELEC. Okay, absuelto na nga sa COMELEC eh. Kasi wala nang jurisdiction ng COMELEC dahil hindi pasok sa election period yung donasyon na yan. Pero pasok po sa ibang batas na kung ikaw po ay opisyal ng gobyerno, bawal kang tumanggap ng regalo at ng donasyon mula sa ibang tao. Malinaw na malinaw po, tinanggap niya po yung pera mula sa grupo nila Mike Defensor. Yan po yung dahilan kung bakit siya sinampahan ng kasong plunder. Sa mga kababayan natin na Iglesia ni Cristo, I have nothing against you, against your religion. Wala tayo dyan. Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa tama. Itong rally na yan, may mga reports na nakarating sa atin na meron daw pong mga pulis na nasaktan na ng ilan sa mga organizer. Sana hindi po ito totoo, pero sa tingin ko mukhang totoo po. Nagkaroon po ng sakitan. Siyempre, maximum tolerance ang gagawin ng PNP. Yung ibang miyembro, may pagkabayolente na, nagkaroon na po ng sakitan. Huwag tayong umantong sa ganong sitwasyon. Matindi na po yung traffic, matindi na po yung perwisyo na naidulot nito sa mga kababayan natin dahil ito po ay walang permit. Ito po ay unannounced. Kung nanghingi sila ng permit na nakagawa sana ng rerouting plan, hindi sana na perwisyo yung mga kababayan natin. Napakarami nating kababayan na na-traffic, Lunes pa man din. Huwag naman ganoon, di ba? Iglesia ni Cristo, ano po ito? Ipaliwanag niyo po sa tao dahil marami po ang naperwisyo sa biglaan ninyong kilos protesta para protektahan lamang si Marcoleta na malinaw na nagkasala sa batas. We have to remember, swerte pa rin si Marcoleta dahil meron pong due process. Ito po yung administrasyon ni PBBM, meron pong due process. Hindi agad siya tinukhang, hindi agad siya chinugi. Kung panahon ni Digong dyan, hindi ka na magkakaroon ng chance na magpaliwanag. Hindi po siya chinugi. For sure, ang Iglesia ni Cristo, you have all the resources. Kaya nyo magbigay ng pinakamagaling na abogado kay Marcoleta. Harapin niya sa korte yung kaso. Huwag sa ganitong paraan, huwag trial by publicity. Hindi puro rally sa korte. Yan po yung due process. Pagkakataon niya na po yan. Binibigyan siya ng chance. Isasampa po this week. May kakayahan siyang sumagot. Sagutin niya po yung mga aligasyon na yan. Magaling na abogado si Marcoleta. Yan ang sinasabi ninyo, di ba? Yan ipaliwanag niya bakit hindi siya dapat managot sa pagtanggap niya ng 75 million pesos mula sa pribadong individual. Yun. That's the point. Gumagana yung justice system sa Pilipinas. Huwag nyo nang banggitin yung ICC issue kasi malinaw na yan. Sabihin nyo, hindi gumagana, etc. Gumagana po yung justice system. Hindi lang si Marcoleta po. Hindi lang siya ang sinampahan ng kaso. Kahit kaalyado ng administrasyon, sinampahan po ng kaso. Bong Revilla, Exhibit A. Diba? You have all the resources. Gamitin ninyo yung pera ninyo. You have trillions of pesos. Yung assets ninyo napakarami. Kunin nyo yung pinakamahusay na abogado sa Pilipinas para ipagtanggol si Marcoleta. Huwag nyo na idamay yung taong bayan. Huwag na kayo gumawa ng iba pang mga kwento, ng iba pang mga narrative. Kasi nakikita ko yung pinapalabas ng mga kaalyado ni Marcoleta, ginigipit po siya. Isa sa kanilang argumento, ang sinasabi nila, kasi po tumututol si Marcoleta.
doon sa mga nagbabawal daw po na ilabas yung katotohanan. Kasi ang ginagawa niya lang daw po ay ilabas ang katotohanan patungkol po sa flood control scams. Okay, nagawa nyo na yan, hindi yan panggigipit. Malinaw na malinaw yan. Hindi ito usapin ng freedom of speech, freedom of expression, kasi nagawa nyo nga mag-expose eh. Diba? Ano bang ginawa ni Marcoleta dyan? Hindi siya ginipit. In fact, siya ngayon naglabas kay Orly Gutesa. Diba? Siya yung naglabas sa 18 Marines through Mike Defensor. Eventually, natahi natin yung kwento. Natahi natin yung mga pangyayari. Kaya pala si Mike Defensor yung kumakausap sa kanya. Campaign donor pala yan. Diba? Paano kayo ginigipit? Paano kayo ginigipit ng administrasyon? Nagagawa nyo nga ang kahit anong gusto nyo gawin. O yung 18 Marites Salita nagsisinungaling, nagawa ninyo yan. Binigyan ninyo ng airtime, binigyan ninyo ng time para marinig, binigyan ninyo ng napakaraming press conferences, kahit karamihan sa sinasabi nila ay kasinungalingan na. Paano panggigipit yan? Nagawa nyo bang lahat ng gusto nyo gawin, o sasabihin nyo ginigipit pa rin kayo ng gobyerno? Hindi yan si Presidente Marcos, hindi gawain ni Marcos yan, hindi ganyan yung style ni Marcos. Malayong malayo sa administrasyon o sa style ng administrasyon ni Digong. Nung panahon ni Digong, wala due process. Kung kaaway ka, talagang tsutsugiin ka. Diba? Talagang tutuluyan ka. Pero hindi po ganyan ang administrasyon ni BBBM. May due process po. Umiiral po ang due process. Ito po mga kaso na isinampa dahil naging talamak naman talaga ang flood control scams dito sa Pilipinas for the longest time. Na mismong si Digong alam niya pero hindi niya pinigilan. Yang matinding nakawan na yan. Ito, pinapanagot natin again sa mga Iglesia ni Cristo members, no? Marami akong kaibigan, I have nothing against you. Ito na yung hinihintay natin. Papanagutin natin yung nagkasala regardless kung sino pa yan. Si Marcos man yan, si Romualdez man yan, si Marcoleta man yan, o kung sino man yan. As long as meron pong ebidensya na magdidiin sa kanila, then be it. Kung walang ebidensya na makita kay Romualdez, ano gagawin natin sa korte? Hindi ba pwede puro laway lang sa korte? Kailangan po ng ebidensya kasi galit na galit sila. Bakit daw si Romualdez hindi pa nakakasuhan? Kasuhan ninyo. Kung may ebidensya kayo, isang pa din ng kaso. Hindi naman sinabi ni Marcos na magpapasuhan yan. Diba? Kaya may kaso si Joel Villanueva, kaya may kaso si Jesus Cordero, at kaya isasampa na itong kaso ni Marcoleta na plunder dahil nakitaan po siya ng ebidensya. Dahil mismong sa bibig nila nang galing, sila mismo ang umamin. Si Marcoleta umamin mismo siya na nakatanggap siya ng pera mula kay Mike Defensor. Si Mike Defensor umamin mismo na nagbigay siya ng pera kay Marcoleta habang ito ay congressman pa. May tax may tax certificate pa kasi binayaran pa nila yung tax sa BIR. So malinaw na paglabag po yan. Diyan sila nahuhuli. Hindi dahil kaaway sila ng administrasyon, hindi dahil kampi sila kay Sara Duterte once na ubusan yung impeachment trial, kasi yan ang kanilang argument eh. Ang sinasabi nila, the government is trying to silence Marcoleta because of the upcoming impeachment trial. Naomi Marcoleta na isa pong solid supporter ni Sara Duterte. It is not the issue. Ang issue dito ay ang pagnanakaw. Plunder. Yan po yung issue. Huwag nyo lang inihis. Marami po ang napiperwisyo ngayon sa ginagawa po ninyo. Alright, sige. I-komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Mamaya pupunta tayo doon sa White Plains. Napakatindi lang po ng traffic ngayon, no? Huminto muna tayo dito sa may Anonas area na yan, nakikita nyo, no? Pero grabe sa Katipunan, wag muna kayo dumaan sa Katipunan. Sobrang tindi po ng traffic, ang tagal ko pong na-stuck dyan. Yung daan papuntang White Plains, basta malapit po sa White Plains, wag po kayong dumaan dyan. Matindi po yung traffic. Walang rerouting plans na naganap dahil wala pong permit, walang abiso, wala lahat. It was a surprise rally initiated, organized by Iglesia ni Cristo. You have to explain. Kailangan nyo magpaliwanag dyan. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-like and follow, please like and follow para updated kayo sa mga bago kong videos. Ngayon nasa YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you later, ka-coffee. Bye-bye.